Bungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Unang Sabado, unang araw sa buwan ng Pebrero. Ituon natin ang ating pansin sa paggunita natin sa ating inang si Maria na naging malaking instrumento ng Diyos upang ihatid sa atin ang kanyang pinakadakilang biyaya. Si Jesus na kanyang anak, si Jesus na ating kaligtasan, si Jesus na ating Panginoon. Kaya naman sa ating sama-samang pagdulog sa hapag na ito ng banal na Eucharistia, ihanda natin ang ating mga sarili, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita at kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntay ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan siya paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama ni Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayunding pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niya ang may tatag, ang lungsod na nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nananalig siya na tapat ang pangako. Kaya't sa taong may tuturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga pinangako ng Diyos
Ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nila silang dayuhan lamang at nangibang bayan dito sa lupa. Ipinakilala ng mga taong nagsasalita ng gayon sa naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naalala nila ay ang lupaing pinaggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit, hinahangad nila ang isang lusod na lalong mabuti yaong nasa langit. Kaya't hindi kinayaan ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaganda nila sila ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa sa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac at sa patalinghaligang pangusap na ibalik sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat na napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan niya ang ating mga magulang at aahalanin ang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, O Panginoon. Habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululan na ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus naman ay nakahilig sa unan sa hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila,
Di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sino po sa atin dito ang mahimbing ang tulog kagabi hanggang kaninang umaga? Yan. Very good. Sino ang mababaw ang tulog at pagising-gising? At sino ang hindi nakatulog? Bakit po pinagninilayan natin ang pagtulog? Sapagkat napakinggan natin si Jesus sa Ebanghelyo, o napakinggan natin yung kwento ni Jesus sa Ebanghelyo, na siya'y natutulog. Hindi sa kama, kundi sa bangka. At ito lamang yung sandali na itinala sa Bible na si Jesus ay natutulog. But it does not mean hindi siya natutulog. But this is the only case that was reported in the Bible that Jesus slept. Sinasabing ang pagtulog sa anggulo ng psychology at maging ng banal na kasulatan is a sign of trust. Yun daw, pagtulog ay palatandaan ng pagtitiwala. Anong kinalaman ng pagtulog sa pagtitiwala? Isa po sa pinakadelikadong gawin ay matulog. One of the most dangerous things that we could do is to sleep. Alam niyo kung bakit? Una, posible pagka tayo tumulog, hindi na tayo magising. Mapanganib. Pangalawa, when we are sleeping, we do not know what is happening around us. Kaya nga pag may nangyari sa kuna, bumagyo, lumindol, minsan ay pinagpapasalamat, buti na lang, Father, nangyari araw. Hindi gabi. Dahil kung gabi, mas matindi ang pinsala. When we sleep, we are not in control. Di natin kontrolado ang environment. Because in the first place, we are not even aware. May tao bang lalapit sa akin habang ako'y natutulog, ako'y sasaktan? Meron bang ahas na baka habang ako'y natutulog, lumapit sa akin o anuman? When we sleep, when we are asleep, we are most vulnerable. Kaya sinasabing, sleeping is a sign of trust. Pagtitiwala. In contrast with the experience of the disciples, nang dumating ang unos, malakas na hangin, anong sabi nila kay Jesus? Guro, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. If we're going to rephrase it, parang sinasabi niya, wala ka bang pakialam, mamamatay tayo. At yung mga nagsalita, they are experts pagdating sa tubig because most of them were fishermen. They know how to handle traveling on seas. Sapagkat yun ang buhay nila. And yet, sila nagising,
Sila yung takot na takot at si Jesus na tulog, napakahimbing ng tulog. Wala bang pakialam si Jesus? Hindi po. Ang mga alagad, takot na takot. Sapagkat sanay sila that they are in control. Nakokontrol nila yung bangka. Kung saan nila ipapaling. Kung pabibilisin ba o pababagalin. Alam nila yon. So dumating sa punto itong mga alagad, they were no longer in control of the boat. Ang sabi, pinapasok na ng tubig. Kuminsan ganyan tayo. When we are not in control, we panic. At more than that, we are frightened. Natatakot tayo pag hindi na natin kontrolado. Pero si Jesus, easy, kalmang-kalma, natutulog. Siya natutulog sa hulihan ng bangka. Ang sabi po, isa sa pinakaunang bahagi ng bangka na pwedeng lumubog ay yung likuran. So kung merong unang lulubog, hindi yung mga alagad, si Jesus. And yet He was the one at peace. Siya yung panatag sa pagkakatulog. Yan mga kapatid ang isang palatandaan ng taong malakas ang tiwala. In contrast with the person na gusto lagi in control. Totoo, there are certain things we need to be in control of. May mga bagay na dapat nating hawakan. Pero hindi lahat. In fact, mas marami hindi natin hawak. Bagamat yun ang ginagawa ng iba o ginagawa ko rin. Ang mas malaking porsyento ng buhay natin, ng ating araw, hindi natin hawak. Uulan ba o hindi? Gaano katindi ng sikat ng araw? Gaano katindi ng ulan? Is it in our control? No. Gaano kalakas ng hangin? Gaano kahina ng hangin? Anong ugali ng ibang tao sa kanilang pakikitungo sa atin? Hindi natin hawak yan. Mas marami tayong hindi hawak kaysa sa hawak at kontrolado natin. Sa mga bagay na dapat hinahawakan natin, minamanage natin, gawin natin. Sa mga hindi, leave it. Pagpasa Diyos natin. Pabahala natin sa Diyos. Lord, I'm no longer in charge. I do not know what to do. I leave it to you. And that is trust. At yun ang nakakalungkot. Yung mga bagay na hindi natin dapat kontrolin, kinokontrol natin. Magulang, kinokontrol ang anak. Asawa, kinokontrol ang kabiyak. Pare, kinokontrol ang parokyano. Superior, kinokontrol ang kanyang mga subordinates. That's not our task. We will not be holy. We will not become holy by controlling. Hindi tayo magiging banal sa pagkontrol. Sa mga bagay na hindi natin control, tayo magiging banal by trusting. And between controlling and trusting, palagay ko, mas masaya ang buhay, mas panatag ang buhay ng taong trusting, nagtitiwala. Lord, I leave it to you. Kaya kung minsan masyadong stressful ang buhay natin, pilit nating hinahawakan ang lahat. Ultimong kaliit-liitan na mga nangyayari sa buhay ng iba. Sapagkat gusto natin, mapabuti sila. Yes, the intention may be good. Gusto mong mapabuti sila. But in the process, pinahirapan mong sarili at pinahirapan naman natin yung iba na pilit natin kinokontrol sa buhay natin. Mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon ng biyaya na sa mga bagay na dapat nating hawakan, hawakan natin. Yung schedule ko, ako ba'y gigising na maaga? Ako ba'y magiging tamad? Magiging masipag? Ako ba'y magpapatawad o hindi? Yun, nasa akin yun.
Pero kung maganda ba ang tatrato sa akin ng ibang tao, hindi ko hawak yun. Yung ating kaya at ipinagkaloob sa atin ng Diyos na hawakan natin, gawin natin. Yung hindi, paubayan natin. Nang sa gayon sa araw-araw, mahimbing ang ating tulog. Bakit tutulog tayo, Lord? As I sleep tonight, I will be vulnerable. I do not know what will happen tonight and the following day, early morning. I may still be sleeping, but I leave everything to you. Kaya, mahimbing ang tulog. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kulugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung isugo mo siya bilang ang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang inisinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa Kaitaasan, pinag
pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Ang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
langit ka, sambahin ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon Ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad tawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat. ng masama. Nihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Uyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya kakalimot. Ay, Jesus, panarito. Ay, Jesus, Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagpindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloobong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangmamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo po sandali para sa patalastas. Sa inyo pong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Gayun din naman po, available po ang ating mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10:00 ng umaga. Ay 9:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang sunod pong misa ay alas 8, hindi po alas 9, 8 o'clock. Maraming salamat po. Mangyaring pakilabas ng inyong mga religious articles at pakihawakan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at manalangin gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
luwalhati sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyo at mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Inanyayahan po ang lahat para makiisa sa pangumagang panalangin. Tayo po muna ay magpapang-umagang panalangin. Hello po. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa sa pananalangin ng ating pang-umagang panalangin. Magsibalik muna po tayo sa ating upuan. Mamaya po tayo magpicture and mamaya na rin po tayo mag-offer ng flowers. Nakikiusap po kami. Pakiclear po muna ng unahan. So muli po ay magandang umaga sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay ika-1 ng Pebrero, araw po ng Sabado, sa ika-4 linggo ng karaniwang, sa ika-4 na linggo ng karaniwang panahon. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi at pupurihin ka ng aking bibig. Halina, sambahin ng Diyos sa may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Halina, sambahin ng Diyos sa may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Halina at sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan at kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang.
lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako'y tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang sila ang nakinabang. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Tayo pong lahat sa awit. Purihin mo, kaluluwa, Hari ng kalangitan. Tayo ay tinubos niya hanggang sa kamatayan. Inako ang parusat, dalay kapatawaran. Purihin ang ating Diyos, alay ay kaligtasan. Dakilain mo ang Diyos na sa atin nagpapala. Siya ay mahinahon, kung magalit di bigla. Sa ating mga anak niya ay sagana ang awa. Purihin ang ating Diyos, tapat siya at dakila. Kayo rin mga anghel, sambahin ang ating Diyos. Mukha niya ay nasilayan, papurihan ng lubos. Kahit araw at buwan, sa Kanya ay maglingkod. Magkaisang lahat, purihin ang ating Diyos. Panginoon, malapit ka sa aming piling at ang mga tuntunin mo ay totoo. Buong puso tumatawag itong iyong abang lingkod. Ako'y iyong dinggin, Panginoon, at susundin ko ang utos. Tumatawag ako, Panginoon, sa iyo ay dumaraing. Iligtas mo ako ngayon, ang utos mo ang susundin. Madilim pa, ang lingkod mo ay gising na tumatawag. Sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nakalagak. Hindi ako makatulog, magdamag na laging gising, at ang aking binubulay ay ang bigay mong aralin. Ako'y dinggin mo, Panginoon, ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko, yamang ikaw ay matuwid. Palapit na ng palapit ang sa akin umuusig, mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Ngunit ikaw, Panginoon, ay malapit sa piling ko. Ang pangakong binitiwan mo sa akin ay totoo. Iyang mga tuntunin mo'y matagal ng aking talos. Ang utos na ginawa mo'y walang hanggang mga utos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, Panginoon, malapit ka sa aming piling at ang mga tuntunin mo ay totoo. Bahaginan mo ako ng karunungang mula sa Diyos at laging samahan ako sa aking ginagawa. Diyos ng aking mga ninuno at mahabaging Panginoon, Ikaw na lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng iyong salita. Sa iyong karunungan, nilikha mo ang tao upang maghari sa sangnilikha at pamahalaan ng daigdig ng may kabanalan at katuwiran.
at pairalin ang katarungan ng may katapatan. Bahaginan mo ako ng karunungang nakaluklok sa tabi ng iyong trono, at ibilang mo ako sa iyong mga lingkod. Ako'y alipin mo, anak ng alipin mong babae, isang taong mahina at madaling mamatay. Lubhang kakaunti ang pagkaunawa ko sa kautusan at kung paano iyon paiiralin. At kahit na ang isang tao ay maging ganap, wala rin siyang magagawa kung wala siyang karunungan na nagmumula sa iyo. Sumasa iyo ang karunungan at naalalaman niya ang iyong mga gawa. Sapagkat kaharap siya ng likhain mo ang daigdig. Alam niya kung ano ang iyong kinalulugdan, kung ano ang mabuti at naaayon sa iyong mga utos. Suguin mo siya mula sa kalangitan at mula sa luklukan ng iyong kaluwalhatian. Sa gayon siya isa sa akin at sasamahan ako sa aking ginagawa. At ituturo niya sa akin kung ano ang nakalulugod sa iyo. Alam niya at nauunawa ng lahat ng bagay. Papatnubayan niya ang lahat ng kilos ko at iingatan ako sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Papuri, Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. kapara noong una, ngayon, ngayon, at magpasawalang magpasawalang hanggan. Amen. Bahaginan mo ako ng karunungang mula sa Diyos at laging samahan ako sa aking ginagawa. Ang katapatan ng Panginoon sa kanyang pangako ay walang wakas. Purihin ang Panginoon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang katapatan ng Panginoon sa kanyang pangako ay walang wakas. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan, maghari sa inyo ang pagkakasundo, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa angad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo, upang kayo maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay may pagmamalaki ko kayo, sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Tatayo po ang lahat. Ako'y humihibik sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Ako'y humihibik sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Ikaw lamang ang nais ko sa daigdig ng mga buhay. Sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Papuri. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ako'y humihibik sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Tayo pong lahat, papuring awit ni Zacarias. Panginoon, iyong bigyang liwanag ang mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan.
Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat Lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Panginoon, iyong bigyang liwanag ang mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan. May tiwala tayong manalangin sa Ama. Niloob niyang ang Birheng Maria ay maging higit sa lahat ng nilalang sa langit at sa lupa. Tunghayan na ang ina ng iyong anak at dinggin ang aming dalangin. Nagpapasalamat kami sa iyo, Amang maawain, sapagkat ipinagkaloob mo sa amin si Maria upang maging ina at ulira namin. Sa kanyang pamamagitan, linisin mo ang puso namin. Tunghayan ang ina ng iyong anak at dinggin ang aming dalangin. Pinagpala mo si Maria na maging masunurin sa iyong salita at tapat sa paglilingkod sa iyo. Sa kanyang pamamagitan, gawaran kami ng biyayang kaloob ng Espiritu Santo. Tunghayan ang ina ng iyong anak at dinggin ang aming dalangin. Pinatatag mo si Maria sa paanan ng krus at pinuno siya ng kagalakan sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Sa kanyang pamamagitan, alisin ang aming pagdurusa at palakasin ang aming pag-asa. Tunghayan ang ina ng iyong anak at dinggin ang aming dalangin. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Tunghayan ang ina ng iyong anak at dinggin ang aming dalangin. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama, sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kadakilaan magpakailanman. Ama, bukal at pinagbulan ng aming kaligtasan, maipahayag nawa namin ang iyong kaluwalhatian sa bawat araw ng aming buhay, upang kami makaawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Iniiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon at iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang umaga pong muli sa inyo at salamat po sa pakikiisa sa ating pananalangin.